Napag-iwanan na raw ng panahon ang pinatutupad na ikangay income tax schedule dito sa ating bansa na noong 1997 pa binuo sa isinusulong na reforma sa buwis ng gobyerno. Target bawasan ang personal income tax, lalo na kung hindi kalakihan ng sahod. Pero tanong ng Ibon Foundation, bakit pati ang mayayaman ay liliit din ang babayarang buwis? Nakatutok sila Alvis. Single mother, may anak na nagkokolehiyo at maraming bayarin si Teacher Cel. Todo tipid siya lalo pat sa buwis pa lang ay malaki na ang nakakaltas sa sweldo niya. Malaking tulong sana kung mas maliit yung tax kasi halos monthly ang deduction sa akin less than 4,000. So magkano rin yun sa isang taon, di ba? Ang hiling ni Teacher Cel ang mismong isinusulong ngayon ng Department of Finance. Base kasi sa kanilang panukalang personal income tax schedule, liliit ang computation ng personal income tax. Ang isang guro na sumasahod ng mahigit 20,000 isang buwan, magiging 1,000 piso na lang ang babayarang buwis mula sa kasalukuyang mahigit 30,000. Ang pinakamataas na income tax rate na 32% ay ibababa sa 30%. Liban na lang sa mga pinakamayayaman na aakyat sa 35% ang tax rate. Ang mga minimum wage earner wala pa ring babayarang income tax. Ayon sa non-government think tank na Ibon Foundation, nararapat lang na mapagaan ang tax burden ng lower at middle income earners. Pero nagtataka sila kung bakit tila pati ang mga mayayaman ay liliit din ang babayaran. Halimbawa raw, sa kwenta nila, ang kumikita ng 5 milyong piso kada taon ay makakatipid ng mahigit 260,000 pesos sa babayarang buwis pagdating sa ikalawang taon ng pagpapatupad ng tax reform. Bagamat sinasabi nila na mananatili din yung mas mataas na taxes para sa pinakamayamang Pilipino, nung kinompute namin, actually ang lalabas, dahil binago rin yung mga tax brackets, may netong pagbawas dun sa binabayad na buwis ang pinakamayamang Pilipino. Sa pagsulong sa tax reform, ang layunin ng gobyerno ay mapalawig ang tax base o bilang ng mga taxpayer. That's one of the appeals of lowering the rates. Yun na nga. To encourage compliance by taxpayers. You encourage them to file and pay properly. Ayon naman sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, wala ring mangyayari kung hindi pa iigtingin ng gobyerno ang pangungulekta ng tamang buwis. Marami nang naging panukala sa pagpapababa ng personal income tax rate sa bansa. Pero ang umiiral pa rin ay ang income tax schedule na noon pang 1997 itinakda. 500,000 lang ang income nila and above, considered ka na parang pinakamayaman nung araw sa mata ng ating taxation rules. Ngayon, marami nang may ordinaryong mga pamilya may income na ng 500,000 at tinatax mo na sila doon sa maximum rate agad natin. So kailangan talaga natin siyang baguhin. Leigh Alvis, Nakatutok, 24 Oras.